What's up guys? This is Koro. Welcome to my channel. Nag-share ako ng opinions ko, experiences at iba pa na related sa crypto, NFT or Web3 projects. I'm a part of Marites Gaming Guild and Zen Talpakan Guild, mga community na tumutulong para ma-educate ang mga tao about crypto and investing. Hindi kami mga financial advisors at nandito lang kami para tumulong sa inyo. Mandatory pa din na you do your own diligence. So without further ado, let's dive right in. Hello guys, what's up? Koro nga pala. So for today, ang video natin is all about Orbiter Finance Airdrop Guide. So if napapanood nyo yung mga recent post ko or yung mga past guides ko sa Facebook tsaka dito sa YouTube, makikita nyo na madalas ko talagang ginagamit si Orbiter.finance. Kasi dito ko nagbe-bridge ng Ethereum papunta sa iba't ibang network gaya ng Base, zkSync Era, Linea, tapos Arbitrum. So sa Starknet, hindi ko siya nagagamit kasi gagawa pa lang din ako ng guide for Starknet later. And then yun nga, balik tayo dito kay Orbiter.finance, tapos head over tayo sa kanilang Discord. As you can see, dito sa kanilang Discord, meron silang post last year, March 22, 2022. So unang-unang tanong sa kanilang frequently asked questions is, will there be a token? So ang sagot nila is yes. And bilang airdrop hunter, kailangan nating itry para maging qualified dyan if ever magkakaroon sila ng airdrop sa kanilang token. So ano nga ba yung mga pwede nating gawin para maging qualified tayo if ever magkakaroon ng airdrop token si Orbiter.finance? So unang-una sa ating 3 simple steps is pupunta ka dito sa guild.xyz/orbiter/finance. So pagpunta mo dito guys, ito yung interface niya. Iko-connect nyo lang yung wallet nyo na MetaMask, tapos kailangan naka Ethereum network kayo, So sa unang connect nyo or pag na-connect nyo yung wallet nyo, makukuha kayo ng role na member. So automatic siya, nagsisync siya dun sa Discord mo kasi nakakonect din dito mismo sa guild.xyz, yung Twitter, yung Discord mo, tapos yung wallet mo, tapos pwede rin yung Telegram. So for our next role, which is yung flying alien, So makukuha mo siya, kailangan mo maglagay ng emoji na to. So pag click mo siya, makakopy mo siya. And then lalagay mo siya sa yung Twitter username. And then ifa-follow mo rin si Orbiter.finance or _finance. So as you can see, ginawa ko siya sa aking Twitter, naglagay ako ng emoji, kinopy ko lang, and then nilagay ko sa aking username. Next roles is itong mga pilot roles, So paano nga magiging qualified dito sa pilot roles? So may iba-iba siya, So unang pilot role is itong trainee pilot. Next is yung pilot. Third naman is yung elite pilot. Fourth is expert pilot. Pinakahuli naman is yung ace pilot. So yung qualifications dito, isa-isa lang. Kailangan mo lang mag-interact kay Orbiter.finance. Pero ang catch dito guys is may number of interactions. For example, para maging trainee pilot ka, kailangan 3 to 9 interactions ka na kay Orbiter. Next is para maging pilot ka, kailangan mo is 10 to 49 interactions. Elite pilot, kailangan mo ng 50 to 99. And then for expert pilot and ace pilot, kailangan mo ng sobrang taas. Dito sa ace pilot, kailangan mo is 500 and above transactions. Pag pumunta ka naman dito sa website ni Orbiter.finance, pwede mong click yung history mo. Tapos makikita mo dito yung mga transactions mo, Pwede mong bilangin dyan manually. Pero sa akin, tinatansya ko lang. As you can see, more than 10 naman yung transactions ko dito. And for that, naging qualified ako dito sa pilot role. Pero as you can see, medyo naglolo ko yung kanilang guild.xyz. Kaya if nahihirapan kayo, i-reconnect nyo lang and connect nyo lang yung wallet nyo dito, yung socials nyo. Tapos ulit-ulitin nyo lang hanggang sa makuha nyo yung mismong mga roles. After nyo makuha itong mga roles na to, punta tayo sa second step natin, which is itong Galax. So ito yung mga ongoing quest nila or campaign, So 6 siya, pero ended na itong 4. So may nakalagay man dyan, ended. So ang open na lang is itong Orbiter Pilots NFT and then itong Orbiter Bridge Odyssey, zkSync Era Flight. So pag pumunta ka dito sa Orbiter Pilots NFT, makikita mo pwede ka mag-mint ng NFT which is free lang, magbayad ka na ng konting gas fee. Ang requirement dito is parang yung sa rules lang din, So as you can see, nakakuha ko ng Orbiter Pilot NFT kasi naka more than 10 transactions na ako kay Orbiter Finance. And then sa kanilang next campaign which is including zkSync Era, makikita nyo na may mga quest lang dito. Magbe-bridge ka ng any amount of ETH from any chain papuntang zkSync Era via Orbiter.finance and then nagawa ko siya, Tapos magre-retweet ka, magpo-follow ka ng mga Twitter. Tapos nun, pwede mo na i-claim yung points mo dito which is 650 points. Heading back over sa ating steps, so pwede nating i-tick to. So tandaan nyo guys na ito is nagkakaroon siya ng mga bagong campaign, so dapat babantayan nyo to from time to time. I-check nyo siya if ever meron man, or pwede nyo i-check yung kanilang Twitter kasi minsan syempre nag-a-announce din sila doon. And then ating third and last and most important step is itong bridge from time to time. So kailangan mong gamitin talaga si Orbiter Finance para mag-bridge ka from time to time. Alam naman natin na isa sa mga criteria ng mga airdrop is yung volume and yung number of transactions na ginagawa ng isang wallet sa kanilang website. Pero guys, tandaan nyo,
hindi nyo kailangan mag-transact ng sobrang dami sa isang araw. And then magkaroon kayo ng iba't ibang pattern kasi wag lang yung pare-pares na pattern kasi baka matrack kayo as bot or as CBIL. So pwede siguro every week mag-bridge kayo ng ETH sa iba't ibang network. Pero pinaka the best way dito is kapag nag-hunt ka ng airdrop dito kay Base, kay ZK-Sync Era, kay Linya, tsaka kay Starknet, hindi mo na mapapansin na dadagdagan ka ng transactions kay Orbiter Finance. So gaya ng sinasabi ko, no, kung nakikita nyo yung mga past guides ko, madalas ko talaga siya ginagamit. And parang naging normal na siya sa akin. So hindi ko na siya kailangang i-track kasi tingin ko magkakaroon naman ako ng madaming transactions dito kay Orbiter Finance. Sobrang ikli lang nito and sana nakatulong pa rin to sa inyo. If ever may questions kayo or suggestions, pwede nyo lagay sa ating comment section or pwede rin naman kayo mag-message sa akin sa TikTok or sa Facebook.